insured ang imuhang utang pero imong pamilya dili. Hi guys, this is Jesse Alcaraz. I'm a certified public accountant, a financial advisor, as well as a college instructor. So, it is just unfortunate no nga daghan nagdili mo to og insurance kay na ay mga traumatic experience nila personally or sa mga kailan nila, mabasa nila sa balita or sa makita nila sa social media. Mao na hindi na lang sila jud makuha og insurance, i-business na lang daw nila, tigumon na lang daw nila or sila na lang daw mismo mag-invest kay scam lagi daw ang insurance. So kung scam jud ang insurance, why do business people, banks and cooperatives make use of this financial product? Sa unsang paaging ginagamit? By insuring the borrowers. Okay, so let us have this example. So we have two parties here, the lender and then the borrower. Of course, the lender is the institution or the business nga nagapautang og kwarta, like banks, cooperatives, and other financial institution. And si borrower is the person nga nangutang. And then, we also have a third party diri sa ato ang transaction. Unsa man? Ang insurance company. So, let us assume nga si borrower mohulam og 20 mil from the lender. Of the 20,000 pesos nga hulamon niya, 19,000 lang ang mahatag sa iyaha. Ang 1,000 ana i-deduct sa iyahang utang for the processing of the loan, for the documentation, and for the insurance nga kuhaon ni lender para kay borrower. So kani nga insurance gikan ni siya sa usa ka third party company. So magka insurance policy karon si borrower. Nakapangalan siya kay borrower. So that if something happens kay borrower, if borrower is taken out of the picture, of course, kung mamatay siya, di naman siya kabayad. Si insurance company karon ang mubayad sa maong 20,000 padulong kay lender. As to pila, well, depende na siya sa terms and conditions sa maong insurance and sa kung unsa ang policy ni lender. So, let us assume nga sa insurance nga gikuha is, ang coverage is 30,000 pesos. Let us just assume 30,000 pesos. And kinsa ang beneficiary gani? The beneficiary is dili ang pamilya ni borrower. The beneficiary is the lender. Katong nagpautang, the banks, the cooperatives, the financial institution. So, in the event nga mamatay ang borrower, the 30,000 pesos will be paid to the lender. So, sigurado na ang iyahang ginansya and the principal from the 20,000 yung initial niya pautang. Of course, if dili mamatay si borrower, then the lender will be able to get the principal in the interest from the payment of the borrower. But, in the case na mamatay siya, then the third party, the insurance company, will be the one to pay the lender. Sir, what if sobra ang insurance sa utang ni borrower? Wala na to kung ingon, no? Nga depende na siya sa policy. Pwede niya ihatag sa family sa borrower ang sobra or pwede po iyahan na lang tanan. So, depende na siya. Wala na takabaloon sa ang agreement nila. But nevertheless, in this simple example, we get to see an insurance policy in action. And yun na, gamit ni siya sa mga big businesses like banks, cooperatives, and other financial institutions to protect themselves in the event nga na ay borrower, na ay member nga mamatay. So my simple point is that na ay gamit ang insurance. Kung ginagamit manggani siya sa mga bangko, sa mga big businesses, sa mga negosyante to protect themselves, to protect their business, to protect their assets, nganong kita nga mga yanong tao dili man nato siya gamiton. Of course, there is a factor nga
basin makakuha tag insurance sa mga bukot-bukot nga company nga basig manirado in the future, or babaligyan tag insurance nga dili swak sa ato ang mga priorities, needs, and budget. So kailangan ta mag-study, kailangan ta mag-research, and kailangan pod ninyo mo-follow ug subscribe sa akong channel, sa akong page in order to learn more about business, insurance, and accounting. Kato lang, and mayong gabi sa tanan.